So this month of October, we are talking about draw closer to God. Alam niyo po, sa panahon po nating ito, na iba't ibang mga balita, iba't ibang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo, may mga kalamidad, may mga sakuna, mayroong mga war, mayroong pong mga tagutom, mayroong pong mga kahirapan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto kong malaman ninyong lahat, ito po yung panahon, hindi para tayo ay tumalikod sa Diyos, hindi para tayo ay mag-backslide, ito po yung panahon na para po tayo ay lumapit sa Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ito na yung panahon na dapat ay magpakalapit tayo sa Diyos. Dahil sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng lindol, wala ho tayong malalapitan wala ho tayong kangay matatakbuhan, kundi ang Diyos lamang. Kaya ako ay naniniwala kung sino man yung isasalba ng Diyos, tutulungan ng Diyos, unang-una ay walang iba kundi yung mga taong malalapit sa Kanya. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ni Lord, maging close kayong dalawa. Yan. So, last Sunday, we talked about created for fellowship with God. So, all of us, the Lord created us to have fellowship with Him and also called us to have fellowship with His Son, Jesus Christ. Ang tao po ay nilikha ng Diyos at dinesign ng Diyos para siya po ay magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Subalit, ang kaaway, ang ginawa po niya ay sinira niya yung kaugnayan ng tao sa Diyos. So, ang tao po na dating merong kaugnayan sa Diyos ay napahiwalay sa Panginoon sa tatlong pangunahing dahilan. Dahil ang tao po ay nagkasala, ang tao po ay nalinlang ni Satanas, at ang tao po ay mayroon pong personal decision na ginawa na pagdedesisyon. At dahil sa pagdedesisyon niya, sa kanyang desisyon na yon, napalayo siya sa Diyos. Okay? So, ngayon naman pong ikalawang Sunday, ang pamagat po ng mensahe na isi-share ko po sa bawat isa sa atin ay do whatever it takes to be near God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung gusto mong mapalapit ka sa Diyos, do whatever it takes to be near God. Ibig sabihin ay gawin mo ang buo mong makakaya. It means to make the best effort para ikaw ay makalapit sa Diyos. Kumbaga, alam nyo, yun daw kung mga nanliligaw na basta na lamang sinagot, madali ang humiwalay, no? Na walang kahirap-hirap, wala man lamang naging effort, madaling kumalas, di ba? Pero yung ikaw ngay naghirap, nag-effort, talagang dumaan sa butas ng karayom, nagbayad ng presyo, yun ang mahirap bumitaw. Alam niyo po, mga kapatid, minsan, nasasabi po natin, di ba, bakit kung kailan tayo nagpapasya na lumapit sa Diyos, tsaka naman ang raming hadlang, tsaka naman ang daming mga problema, tsaka naman maraming mga pagsubok. Kung kailangan ka nagdidesisyong mapalapit sa Diyos, tsaka naman ang kaaway ka ginugulo at nilalagyan ka ng maraming mga distraction. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, when you decide to draw near to God, that's when the real battle begins. Kung kailan ka nagdesisyon na ikaw ay lumapit sa Diyos, doon pa lamang nagsisimula ang totoong battle. Bakit po? Dahil kapag hindi ka naman lumalapit sa Diyos, ang kaaway, hindi ka naman hahadlangan niya. Kaya lamang siya kikilos at gagawa ng mga anumang mga distraction o pagpipigil sa iyo. Kasi ayaw ni Satanas na mawalay ka sa kanya. Dahil the moment na ikaw ay mapalapit sa Diyos, matatalo mo siya. At mawawalan siya ng hold sa iyong buhay. Kaya kung kailan ka lumalapit sa Diyos, diyan ka guguluhin ng kaaway. Pero we should do great things and do whatever it takes to come near
to God. So, gawin natin ang lahat ng buo natin makakaya. Okay? So, sa oras na ito, basahin po natin ang nakasulat sa Mark chapter 5, verse 25 hanggang 30. Basahin natin sa Tagalog. Sa verse 25, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Verse 26, at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya. Siguro nagpa-albularyo na siya, pumunta na sa St. Luke's, pumunta na sa Region 1, pumunta na sa Bulingit, sa Villaflor pala ang hindi. Lahat daw, marami na daw manggagamot ang tumingin sa kanya. Marami ng doktor na magagaling, mga specialist. Okay? Ang tumingin sa kanya. At naubos na ang sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Sabi ng verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran nito. Verse 28, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili na mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Ang sabi po ng verse 29 and 30, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. At naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? So hindi ko po alam kung ano ang mga pinagdadaanan niyo sa buhay. Iba't iba ang ating sitwasyon, iba't iba ang ating mga kinakaharap na problema, iba't iba yung ating katayuan sa buhay. Pero gusto kong malaman ninyong lahat na nandirito. Ano man yung iyong problema, ano man yung pagsubok na kinakaharap mo ngayon, o ano man ang iyong sitwasyon, kapag lumapit ka sa Diyos, masosolve ang mga iyan. Palapakan po natin ang mga. Kapag lumapit ka sa Diyos, siguradong may himala. Kapag lumapit ka sa Diyos, siguradong masosolve lahat ng iyong mga problema. Kapag lumapit ka sa Diyos, you will find the best solution sa iyong problema na kinakaharap ngayon. So, ito pong binasa ko po sa inyo ay real story or true to life story ng isang babae na siya po ay meron pong karamdaman sa kanyang katawan. Normal naman sa babae ang magkaroon ng buwa ng dalaw na pagdurugo. Yan ay normal, ano? Yan ay cleansing para sa kanila. Pero itong pinagdadaanan ng babaeng ito ay hindi pangkaraniwan, hindi normal. Kasi siya po ay dinudugo sa loob po ng 12 taon na ang nakalilipas. So, hindi na normal yon. At siya daw po ay marami na pong nilapitang manggagamot, marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Hindi naman po bawal magpatingin o magpa-check up sa doktor. Hindi po tayo katulad noong mga taong mga super spiritual na walang mga doktor-doktor, walang mga gamot-gamot. Hindi ka ba naniniwala kay God? Actually, ang pagpapadoktor po ay hindi po ibig sabihin ay wala kang faith. Yung pong pagpapacheck up o pagpapatingin sa doktor, kung kayo ay may nararamdaman, ang ibig sabihin po niyan ay tanda na ikaw ay matalino. Dahil paano mo malalaman kung spiritual o natural ang iyong sakit kung hindi ka magpapatingin sa doktor? No? So, hindi masama ang magpatingin sa doktor. Hindi kawalan ng pananampalataya ang magpa-check up sa doktor. Yan ho ay wisdom. Paano mo malalaman na ang iyong sakit kung hindi ka magpapatingin? At paano ka makapag-pray specifically kung hindi mo alam kung ano ang iyong sakit? Paano mo malalaman kung spiritual nga ba yan o natural o wala ka lang pera siguro kaya ka parang tamlayin, ano? So, kaya mo magpatingin, no? Si Lord ay tumawag ng mga doktor para tumingin sa ating pong mga kalusugan. Actually, si Jesus mismo ang nagsabi
na hindi ang mga malulusog, kundi ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor. Si Lucas, he is a doctor by profession. Now, ang sitwasyon naman ng babae pong ito ay, kumbaga, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. She did her best para gumaling, malutas yung kanyang problema. Pero lalo daw pong lumala. Ibig sabihin, ginawa na niya lahat ng effort na magagawa niya para bumuti ang kanyang kalagayan. Pero alam niyo po, mga kapatid, merong isa na nakasolve ng kanyang problema. Natapos lang ang kanyang problema. Kailan? Nang lumapit siya sa Panginoon. May mga problema sa ating buhay na hindi natin kayang solusyonan at hindi natin kayang isolve, na masosolve lamang yon kapag ikaw ay lumapit sa Diyos. Minsan, sabi po nung iba, Pastor, hindi po ako makakadalo sa church. Bakit? Kasi marami po muna akong problema na kailangang ayusin. Sesettle ko po muna yung mga problema ko sa pamilya ko, then ako po ay tsaka dadalo sa gawain. I am telling you, yung babaeng yun, hindi umayos ang kanyang buhay, hindi na-solve ang kanyang problema. Naayos lang ang problema niya at na-solve lang yung kanyang sitwasyon. Kailan na-solve ang problema ng babae? Nang siya po ay lumapit sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, masosolve lang ang problema mo, yung mga mabibigat mong mga pinagdadaanan sa buhay kapag lumapit ka sa Panginoon. That woman did whatever it takes to come near to God. Now, the question is, what drives you to draw closer to God? Ano ang nagtutulak sa iyo para ikaw ay mapalapit sa Diyos? Actually, meron pong tatlong pangunahing sitwasyon sa buhay ng tao na nagtutulak sa kanya para ang isang tao ay lumapit sa Diyos. Let's talk about the three major life situations that draw us closer to God. Maraming mga dahilan kung bakit ang tao ay lumalapit sa Diyos. Maraming mga pangyayari sa buhay natin kung bakit tayo ay lumalapit sa Diyos. Pero sa mga pangyayari sa buhay ng tao, meron tatlong pangunahin na nagtutulak sa tao para ang tao ay lumapit sa Diyos. So, number one, yung pong tinatawag na great hunger and thirst for God. Yan pong great hunger and thirst for God brings us closer to God. Yung mga nararamdaman mo sa iyong sarili, parang may kulang. Nararamdaman niyo ba sa sarili, parang may kulang? Sa akin naman lahat ng bagay, ako naman ay may pera, nabibili ko naman ang aking gusto. Ako naman may bahay o may lupa, pero why there's something na para bagang kulang sa aking buhay? Alam niyo po, tayong lahat ay dinisign ng Lord na meron talagang kulang, na ang makapagpupuno sa kakulangan ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At mapupunuan lamang yung mga kakulangan sa buhay natin kapag tayo ay lumapit sa Diyos. If you are hunger or thirst for God, hindi ka na kailangang i-follow up pa eh. Hindi na kailangan sabihin ng nanay mo na, anak, gising ka ng maaga, mag-church na tayo. Ito'y kusang darating sa iyo. Kusa kang babangon para manalangin. Ito ay mag-uudyok. Yung kauhuan sa Diyos, yan yung mag-uudyok sa iyo para basahin mo ang salita ng Diyos. Na masasatisfy ka kapag binasa mo ang mga salita ng Panginoon. Noong una, na ako po ay inaakay pang papunta sa church. Ako po'y tamad na pumunta sa church. Sa totoo lang, pinipilit pa po ako na pabangunin para lamang po ako umattend sa church. Parang ang bigat ng aking katawan na ako ay pumunta sa church. Then, one day, nung ang Panginoon po ay ma-encounter ko, tanggapin ko talaga ng totohanan sa buhay ko ang Panginoon. Nagkaroon po ng excitement sa aking puso na pumunta sa church. Ako po ay nauuna pa doon sa aking mga kasamahan na pumunta sa simbahan. Lumiligo na ako pumupunta. Pagka linggo, excited. Pagka Lunes pa lamang, yung bang naramdaman yung sana maglinggo na para makapag-worship ka kay Lord. Ibig sabihin, ikay nasasabik sa presence ng Panginoon.
Ibig sabihin nun, ikaw ay nauuhaw. Hindi ka na kinakailangang follow upin o sabihin, linggo, ikaw ay attend ha. Wala nang ganun. Yun ay kusa mong mararamdaman sa sarili mo na gusto mong lumapit sa Diyos. Kahit hindi ka sabihang mag-pray, kusa itong darating sa iyo na ikaw ay magpe-pray. Kahit walang magtulak sa iyo o magpaalala sa iyo, yung iba kinukonsensya pa. Sige, pag hindi ka dumulo, susupay ka ng Diyos. Iba tinatakot pa para laan lumapit sa Diyos. Ito walang ganon. Diba? Kahit hindi sabihin sa iyo ng iyong pastor na magbasa ka ng Biblia o mag-devotion ka, yan ay kusang darating sa iyo. Mauuhaw ka sa Panginoon. Parang gustong-gusto mong magpatugtog ng worship. Kusa itong darating sa iyo. Parang gusto mong bukas ng Biblia. Kahit antok ka na, parang gusto mong mag-pray at mag-worship kay Lord. Alam niyo po, you are driven by thirstiness and hungerness for God. Ang sabi po sa Psalms chapter 42, verse 1 and 2, sabi ni David, kung paanong ang batis ay siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Si David po ay nagkaroon ng pagkauhaw sa Diyos at inihalin tulad niya yung pagkauhaw ng isang tao sa Diyos sa isang usa. Alam niyo po ba, ang isang usa, yan po ay pag nauhaw, yan ay maghahanap ng batis. Gayon din, ang isang taong nauuhaw sa Diyos, yan ay naghahanap ng church na kanyang madadaluhan, naghahanap ng mga gawain na kanyang pupuntahan. Sana maglinggo na para ikay makapag-worship kay Lord. Sabi niyan, kung paano daw po na yung isang usa na nauuhaw ay ang hinahanap ay batis, gayon din naman ang Diyos ay hinahanap ng uhaw kong kaluluwa. Sabi po doon ay nananabik ako sa Diyos. So, ang isang tao pong nauuhaw ay nananabik sa Diyos. At ang taong nananabik sa Diyos naghahanap ng mga gawain. May service pa po ba tayo? Yan, yung mga nauuhaw sa Diyos, yan, kahit bagyo o kahit baha ay gumagawa yan ng paraan para lamang makadalo sa gawain. Yes, sabi po doon, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo ay sumamba? Naramdaman niyo ba sa inyong sarili na yung bang parang sana maglinggo na? Or excited na kayo na maglinggo uli kasi gusto ninyong makapag-worship kay God. Ibig sabihin yan, ikaw ay nauuhaw sa Panginoon. Alala ko yun noon ako ay nagpapalit sa pagdalo sa church dahil ako'y tamad na tamad umattend. Pero noong ako'y mauhaw sa Panginoon, nako, parang yung bata kanina dito, na sinabihan kong mag-church, ay siyang kauna-unahang nandirito naririto. Nakita mo yung aking sarili, gayon ako noon Yung pastor ay hindi pa nakakabihis, hindi pa nakakaligo, ay ako'y nasa church na. Tapos wala pa ho yung mga tao. Ang ginagawa ko ho, habang wala pa yung service, ako'y basa ng Biblia. Wala pa yung mga tao. Pero dahil wala pa yung mga tao, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Bible habang wala pa yung mga tao. Ako po nauuhaw sa Panginoon. Tapos, para bagang ang sarap basahin ng salita ng Diyos. Tapos ko na yung isang chapter, babasahin ko pa. Parang gustong-gusto mong basahin. Kapag ang isang tao po ay nauuhaw sa Panginoon, yung pong kauhawan niya sa Diyos, yun ang magtutulak sa kanya para lumapit siya sa Panginoon. Sabi nga noong aking mga lola, Cleo, baka naman, mabaliw na diya sa pagbabasa mo ng Biblia. No? Alam niyo po, siguro naman dito meron ng bumisita sa mental. Wala hong taong nabaliw na nagbasa ho ng Biblia. Ang alam ko ho, yung mga nagbasa ng Biblia tumino at nagbago ang buhay at umayos. Amen? Yun ho ang katotohanan noon. So, una, great hunger draw us closer to God. Kaya pagka parang nawawalan ka na ng gana sa Panginoon at ang unang-unang bagay na hilingin mo sa Diyos para makalapit ka sa Kanya, Lord, bigyan mo po ako ng thirstiness and hungerness sa aking puso. Lagyan mo ng uhaw ang aking buhay para ako'y makalapit sa inyo. Dahil pag ang isang tao ay wala ng gana sa Diyos,
Wala nang appetite, kahit pilitin mo ng pilitin yan na umattend sa church. Nako, dami niyang dahilan. Kaya may gagawin ako, may pupuntahan ako. Pero ang totoo nun ay wala naman talaga. Wala lang talaga siyang appetite na lumapit sa Diyos. Pero the moment or once na isang tao ay magkaroon ng appetite sa puso, ng uhaw, nako, hindi mo na yan kailangan pampilitin pa o takutin o ika ngay bigyan ng pabuya dahil yan ay kusang lalapit yan sa Diyos kapag yan ay nauuhaw. So, ang pangalawa pong sitwasyon sa buhay ng tao na nagtutulak sa kanya para lumapit sa Diyos, yun pong great needs. Great needs. Ito naman po yung mga taong may mga matinding pangangailangan. Walang pera, gipit sa buhay, may sakit. Yan. Yan po yung talagang nagpe-pray kasi, nako, sila'y bayaran na, tuition na sa school. Naku, panay na ang dasal ng mga iyan. Lord, tulungan niyo po kami. Kailangan po kaming malalapitan. Lord, help us. Yun. Wala naman pong masama doon. Dahil lahat naman po tayo dumadating sa ganung bagay. Minsan naman, yung mga tao po ay may mga sakit, may karamdaman na humihiling sa Diyos ng kagalingan. So, ginagamit ng Diyos yung ating needs, ginagamit ng Diyos yung ating mga sakit para inyong maging tulay para ang isang tao ay siya'y lumapit sa Diyos. Ilan sa atin ang nasa matinding kagipitan o mayroong sakit na tayo ay lumapit sa Diyos? Alam niyo po, ako po ay nakakilala sa Panginoon dati. Pero parang ako ba ay nanlamig? Parang nawalan ako ng na umaten, parang nakakasawa na umaten sa church, parang gano'n. Parang nawala na ako sa tamang direksyon. Ayan. At ako ay nagsisimula na mabackslide. Noon ho ako ay high school. Nagkaroon ho ako ng matinding sakit po sa aking tiyan. Doon ho ako muling nagkaroon ng pagkakataong lumapit uli sa Panginoon. Doon ho ako muling nagseryoso, nagdasal, at humingi ng miracle kay Lord. At noon ho ako ay ipinag-pray ng aking uncle, ako ay nakaranas ng divine healing. At dahil po doon sa pangyayaring yon, masasabi ko pong yun ay naging tulay para sa akin, para ako ay mapalapit sa Diyos. Minsan, yung mga matitinding pangangailangan o sakit ay ginagamit ng Diyos na para bagang palo sa atin, para tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya wag na natin hintayin tayo paluin pa ng Diyos o magkasakit pa muna o dumaan muna sa kagipitan, di tsaka tayo lalapit. Mas maganda na yung lumalapit tayo sa Diyos kahit na wala tayong sakit, di ba? Mas maganda na yun. Na lumapit tayo sa Diyos na wala tayong matinding pinagdadaan ng kahirapan. Yung iba, iniintay muna sila dumaan sa kahirapan, mabaong sa utang, di tsaka sila lalapit sa Diyos. Mas maganda na yung lumalapit ka sa Diyos, yung wala kang sakit o wala kang karamdaman o wala kang pangangailangan. Okay? So, sabi po sa Hebrew chapter 4, verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So, hindi naman po masama na tayo ay lumapit sa Diyos kung tayo ay mayroong mga pangailangan o meron tayong mga sakit. Sinasabi ko lamang po na kapag ang tao ay may sakit o kapag ang tao ay may mga pangangailangan o gipit sa pera, doon nagdadasal ang tao. Doon ang tao tumatawag sa Diyos at nagsisimulang lumapit. Okay? So, yung pangangailangan, yung kagipitan, yung sakit karamdaman, ay nagiging tulay din para ang isang tao ay lumapit sa Diyos. Anong sitwasyon ka napalapit sa Diyos? Ikaw ba'y napalapit sa Diyos dahil nauuhaw ka? O ikaw ba ay napalapit sa Diyos dahil may pangailangan ka at meron kang mga sakit? Okay? Ang pangatlo pa po na sitwasyon ng buhay ng tao na ang tao ay napapalapit sa Diyos, yung pong great trouble. Ano naman po ito? Ito yung ikaw ay nasa hopeless situation na ng buhay. Yung bang walang tutulong sa iyo, walang dumadamay, yung bang wala ka ng matakbuhan. Kumbaga sa pulis, na-corner ka na. Dumating ka na doon sa, ika nga ay lowest point ng iyong buhay. Maaaring ikaw ay napalaya sa bahay,
o nailit na ng bangko ang iyong lahat ng mga ari-arian, yung wala ka nang mapupuntahan, na kamag-anak mo, nilayuan ka na, o kaya naman tinanggihan ka na ng doktor, o kaya kinakulong, yan yung mga ganyan, yung great trouble, o iniwanan ka ng jowa, wala kang magko-comfort sa iyo, yung iba po ay naghiwalay, mag-asawa, ganun, iwan-iwan ng pamilya, yan po yung great trouble. O kaya naman, ito po yung matinding kalamidad. Oo. Ikaw ay binaha, naanod ang iyong bahay, nawala lahat ng iyong ari-arian, na down ng iyong business, nalugi ka, natanggal ka sa trabaho. So, ito po yung great trouble. At marami na yung mga tao na dati mong tinatawag, iniimbita sa gawain, ay tinatanggihan ka. Iniiwasan ka kapag iniimbitahan mo sila. Pero, noong dumating sila dito sa ganitong punto ng sitwasyon, ikaw na ang hinanap. Ikaw na ang tinawag para ipag-pray sila at tulungan sila sa ganung sitwasyon. So, ginamit din ng Diyos yung ganung great trouble para lumapit sa Panginoon. Pero si Pastor Robbie, meron siyang kaibigan dati na laging ini-invite sa church. Pero ang daming mga dahilan na para tanggihan yung pagpunta sa church at yung pag-i-invite. Pero noong itong taong ito ay dumating doon sa matinding depression, may takot, nagkaroon siya ng takot, matinding kabalisahan, hindi niya alam ang gagawin. Alam mo, tsaka po siya naalaala at humingi ng prayer. At saka siya lumapit sa Panginoon. So, dyan po sa tatlong sinabi ko na mga kadahilanan, alin ka diyan sa tatlong yan? Paano ka napalapit sa Diyos? Ikaw ba yung taong nakaranas ng matinding pagsubok, then nakalapit ka sa Panginoon? O ikaw ba yung taong mayroong pinagdaan ng sakit o karamdaman, then napalapit sa Panginoon? O ikaw ba yung walang anumang mga sakit, basta nauhaw ka lang talaga kay Lord at parang naramdaman mo sarili mong may kulang, kaya ka lumapit? So, hindi na importante yon kung ikaw man ay nagkasakit o great trouble o nauhaw, basta ang mahalaga, lumapit ka sa Diyos. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Amen? So, hindi ko kayo kinukondem, ha? Kung kayo yung dumaan doon sa great trouble, tsaka lang kayo lumapit sa Diyos. At least, lumapit ka sa Diyos. Ha? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Lumapit ka sa Diyos. No matter what. Kung ano man yung nangyari, ang pinaka-importante ngayon ay nalapit ka sa Diyos. So, katulad po ng isang pong pangyayari sa Biblia, ginamit ng Diyos yung great trouble. Sa Juda, kasi sila, ang hirap kasi nilang tawagin at palapitin sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, yung great trouble, yun yung naging tulay para sila talagay manumbalik sa Diyos. Noong ang hari po ng Juda ay si King Jehoshaphat, ang Juda ay nilusob po ng mga kalaban at sila po ay wala na silang matakbuhan, wala nang makakatulong sa kanilang ibang mga tao. Pag binasa niyo po yung 2 Chronicle chapter 20 verse 12, ito po yung situation nila, ha? We have no power against this large army that is attacking us. Yung bang walang magtatanggol sa kanila, wala silang sino mang malalapitan. Di ba, minsan dumating na ba yung point sa buhay mo na wala ka nang imatakbuhan, pati ka mag-anak mo, wala nang maitulong sa iyo, yung best friend mo, wala na rin magawang tulong para matulungan ka doon sa situation mo. So, ito po yung pinaka-lowest point, darkest moment ng buhay. So, tumawag po sila sa Diyos, lumapit. Sabi niya, we don't know what to do. Dumating na ba sa punto ng buhay mo, hindi mo alam ang gagawin? Yan. Alam niyo po, itong nung Friday ng alas 5, nag-crash po ang market. Bumaba po ang mga stocks. Iwan kung ano nangyari sa Amerika, isang linggo nang nag-shutdown ang kanilang government. At nitong Friday, nag-shutdown po, bumagsak po ang lahat po ng mga stocks, pulahan ang mga market. Alam niyo po, 17, billion ang nalugi sa mga investor. At yun hong ibang mga investor, may nalugi ng $3 million, yung iba po ay $5 million. Alam niyo po yung iba po doon, sila po ay nagpakamatay. Dahil po doon sa kanilang
pinagdaan ng matinding pagkalugi. Alam niyo po, mga kapatid, mapalad yung mga taong nakay Lord. Dahil pag nasa Panginoon ka, at ikaw ay dumaan doon sa great trouble, alam mo kung kanino ka tatakbo. Kaya nga si David, sabi niya I choose to draw near to God because He is my shelter and He is my refuge. So, ibig sabihin mga kapatid, sa panahon ng dilubyo, sa panahon ng great trouble, lalo na ngayon kung saan-saan ang nalindol, wala ka naman talaga matatakbuhan di ba? Kundi ang Diyos lamang. He is our refuge. Kaya timing itong message natin ito mga kapatid na draw closer to God. Sa panahon ng dilubyo, sa panahon ng matinding pagsubok, yung iba takot na takot ngayon, depressed na depressed. Anong nangyayari sa buong mundo? Bakit ganito? Pero ang mga nasa Panginoon, tayo ay panatag. We are at peace. Those who are near to God, tayo pong lahat ay panatag. Anong mang mangyari sa market? Anong mang mangyari sa ekonomiya? Anong mang mangyari sa mundong ito? Alam natin, may Diyos tayo na siyang magtatanggol at mag-iingat sa atin. Palapakan po natin ang sa great trouble, ginagamit ng Lord yan para ang mga tao manumbalik sa Diyos. Naalala ko po sa amin noong November 15, 1996. Niyanig ho ng malakas na lindol ang Mindoro. Akala ho nila talaga nung katapusan na. Pero hindi ho pa ako katapusan pala yun. 15 pa lang. Alam niyo ang mga tao, sa amin ho dati, ang hirap ho mag-share ng Word of God. Meron ho sa amin doong isang compound village na, naku, huwag kang pupunta doon. Dahil ikaw pag nangaral ka doon ng salita ng Diyos, kigugulpihin, maraming mga lasing doon at mga adik sa lugar na iyon. Ang hirap ho mag-share ng Word of God. Walang ho makapasok sa lugar na yun. Parang kumbaga sa dito sa Dagubay, parang yan parang aling. Kakatakot pumunta doon dahil maraming mga adik, maraming mga nangungursonada pa ginapapunta doon. Huwag kang pupunta doon. Meron sa aming isang lugar na hindi mapasok ng Word of God dahil ang mga tao po doon ay talagang sabihin natin walang Diyos, walang Diyos. Pero alam niyo nung lumindol, nako, lahat po sila natakot at naghanap ng Diyos. Kaya sa tuwing may mag-share po ng Word of God, welcome na welcome po sa sige, mag-share po kayo sa amin dahil ang mga tao po takot na takot. At yun hong church namin, dati ho hindi napupuno, laging mga bakanting upuan. Naku, gabi-gabi ho, revival. Ang mga tao talagang napunta sa church, laging nagpapapray, gusto nila laging may nagpe-pray sa kanila kasi bawat after siya, naku, panay ang Diyos, Santos Dios, Santos Uga, laksi-laksi pat, ang bahay magiba. Talagang tinawag na ang lahat ng santo. Talagang yun talagang salita lamang ng Diyos at talagang nagbibigay ng hope sa kanila. At kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, sila daw po ay nako-comfort at sila daw po ay nagiging panatag ang kalagayan. Kaya pala po mga kapatid, niluloob ng Diyos na mayroong mga kalamidad, mayroong mga ganitong mga trahedyang nangyari para ang mga tao gisingin, para para sila'y lumapit sa Diyos. Pero ang lahat ng mga nandirito, nakausap ko ngayon, hindi na kailangan pang lumindol, hindi na kailangan pang bumagyo o magkasakit. Tayo, kahit walang sakit, nalapit tayo sa Diyos. Kasi nauuhaw tayo sa Panginoon. Ba't mo pa iintayin magkasakit ka pa? O maging desperado ang buhay, maubusan ka o malugi pa sa negosyo? Pwede namang hindi, lalapit ka na sa Diyos. Pag lumapit ka na sa Diyos nang walang problema, di maa-avoid mo ang mga iyon. Ma-avoid mo ang kalugihan, ang pagbagsak sa negosyo. Ma-avoid mo pa yung mga ganyang mga calamity. So, you are blessed. Kung dumating man ang panahong may ganito, yung mga tao hopeless sila, yung mga tao hindi nilang gagawin, pero ikaw alam mo. Ikaw yung magiging way of encouragement dun sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Okay, so ang isa po na halimbawa sa Biblia, si Jonah. Si Jonah, tinatawag ng Diyos, pero siya ay palayo. Ikaw ba'y ganon? Yung bang sinishare ng gospel, tago ka lagi ng tago, laging gusto mo lagi ikay paiwas. Si Jonah, tinatawag siya ng Diyos, pero iniiwasan niya ang Diyos. Parang nilalayuan niya ang Diyos. Siya ay lumalayo sa Diyos. Pero we can run away from God, but we cannot hide from His presence. Pwede tayong tumakbo, pwede tayong
umiwas sa Diyos, tanggihan ang ating calling, but we cannot hide from His presence. So, ano ang nangyari sa kanya, di ba? Siya nag-upa, nagbayad ng ticket, nagpabook siya ng ticket, at siya sumakay sa barko at akala niya makakalayo siya sa Diyos. Pero nung siya po ay nasa barko na, ano po ang nangyari? Nagkaroon ng malakas na bagyo, di ba? At yung mga tao, nung binabagyo, doon sila nagdasal. Pero si Jonah, bumabagyo na, tulog pa rin. Siya nga pinagalitan na ng kapitan ng barko, "Oy, tulog ka ng tulog dyan. Magdasal ka din para kumalma man dagat." Pero alam niyo po, na-discover po nila na siya pala yung dahilan kaya bumabagyo, kaya pala mayroong ganung matinding calamity. So sabi po nila kay John, "Ang gagawin namin sa iyo para mawala itong bagyong ito?" Sabi niya, "Tapon niyo ako sa dagat. Ako ang dahilan kasi kaya bumabagyo ng ganyan." Tapos nung itapon po siya sa dagat, hindi pa rin siya talaga lumapit sa Diyos. Kahit malakas na ang bagyo. Pero nung siya po'y naandoon na sa loob ng isda, ito niyo ano ba ang nangyari? Sila po'y nilulun ng isang malaking dambuhalang bangus. Dambuhalang isda, ng whale. Siya po'y kinain. 3 days and 3 nights siya na naandoon. So, pag ikaw ay naandoon na sa ganung sitwasyon, kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang makakarinig sa iyo. Dumating po yung point sa buhay po ni Jonah na siya po'y nasa lowest point and darkest moment ng buhay niya. So ano po ang nangyari nung siya nandun na? Wala na siyang matatakbuhan. Hindi na siya makakatago. Nandun na siya sa kailaliman. That was the time na siya'y lumapit sa Diyos. Alam mo, minsan, kinakailangan makorner pa tayo ng sakit o makorner muna tayo ng problema o makorner muna tayo ng matinding pagsubok din tsaka tayo tatawag kay Lord. Si Jonah, ano po ang nangyari? Sa Jonah chapter 2, verse 1 and 2. From the inside, the fish, Jonah prayed to the Lord, his God. Nung siya po ay naandoon na sa matinding kagipitan, tsaka siya nag-pray. Ito naman ang maganda, kahit ay tago ng tago, iwas ng iwas, layo ng layo, at ikaw ay naandoon sa difficult situation, isang tawag mo lang, isang lapit mo lang, si Lord ay tutugon. He said, "In my distress, I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to me." Alam nyo, right after na mag-pray siya, I think sa verse 10, at kinausap ng Diyos yung isda. Grabe, pag lumapit ka sa Diyos, kahit ikaw nasa gitna ng kadiliman, gitna ng kagipitan, kakausapin ng Diyos ang problema mo. "Hey, problem! Iluwa mo yan. Enough is enough kasi lumapit na siya sa akin." Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaan mo sa buhay, pag lumapit ka sa Diyos, your problem, your difficulties will stop. Iluluwa ka ng problema at dadalahin ka sa panatag at payapang lugar. Si Jonah, iniluwa siya ng isda. Nung iniluwa siya, di ba, naandun na siya doon sa lugar kung saan gusto ng Lord na puntahan niya. Kaya, mga kapatid, huwag na nating hintayin na tayo ay dumaan pa doon sa difficult situation o lulunin ng isda o kung ano pang mangyari, saka tayo lalapit. Mas maganda, kahit wala kang problema o wala kang pagsubok, wala kang dilubyong pinagdadaanan, lumapit ka na sa Diyos. Amen? Huwag munang hintayin mapalo ka pa muna, tsaka ka lalapit. Di ba tayo mga bata, ganun, no? Di ba? Hintayin pa munang mapalo. Yan. Bago liligo. Hintayin mo nang mapalo bago tsaka uuwi sa bahay. Aba, dapat, linggo-linggo, alam mo dapat na ang bahay ng Diyos, kailangan mong pumunta doon. Amen? So, katulad po ng isang babae, sa verse 27, pag binasa natin yung verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. That woman is in a great trouble. So, yung great trouble, yung matinding pinagdadaanan niya, yun yung naging tulay. Maaaring siguro, marami siyang pera, marami siyang mga pinagkakabalahan, o
Marami siguro siyang mga negosyo, hindi naman masama ang magnegosyo. Pero wag namang kalimutan ang Diyos. Siguro, marami naman siyang pera siguro. Pero alam mo, naubos eh. Kailangan maubos muna yung kanyang pera, then tsaka niya maalala ang Diyos. So wag naman sanang dumating sa ating punto ng buhay na maubos at mawala muna ang lahat, then tsaka tayo tatakbo sa Diyos. Mas maganda, na tumakbo na tayo sa Diyos. Earlier, the better. Okay? Sinabi ko lang ito dahil kahit pa ikaw ay nasa lowest point and darkest point and difficult situation ng iyong buhay, pag lumapit ka sa Diyos, immediately, God will rescue you. Sabi po dito sa verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Alam niyo po, blessing talaga yung may naririnig kang salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa hopeless situation, dark moments, or dark situation ng iyong buhay, at may narinig kang salita ng Diyos, yung salita ng Diyos na yung makapagbibigay ng hope sa iyo. Paano kung wala kang narinig? Paano kung walang narinig ng salita ng Diyos? Kagaya ng mga nagpakamatay noong nakalipas lang na araw, nung nag-crash ang market, palibhasa ay walang nag-comfort na pera lang yan, makaka-recover ka pa, at mas matindi pa ang ibibigay sa iyo ng Diyos kaysa nawala. Bless ka kung nakakarinig kang encouragement bigyan, parang wala naging encouragement sa iyo. Tapos ang encouragement ay, tayo uminom na laang. Maglasing na laan tayo. Di ganon. Di, lubog ka na nga, lalo kung palubog ang iyong buhay. Alam niyo po, palubog na ang buhay ng babaeng ito. Pero ano ang blessing? Nang may narinig silang salita ng Diyos. Alam noon ho, ako ay parang walang pag-asa sa buhay. Numan ho ako ng aking ina, broken family, wala nang hope na maayos pa ang aking buhay. Kaya sa pasama na ang buhay. Pero alam niyo po ang blessing, nang may narinig akong salita ng Diyos. Nang may narinig akong mensahe patungkol kay Jesus. Ay ilan sa atin ang naandun sa difficult situation ng buhay, walang pag-asa, o kaya walang trabaho, o financially down, na may narinig kayong salita ng Diyos at yung salita ng Diyos ay nagbigay sa inyo ng hope. Di ba? At dahil doon sa salita ng Diyos na iyong narinig, yun ang nagbigay ng lakas at pag-asa sa iyong buhay. Itong babaeng ito, ganun din po. May narinig pong salita ng Diyos at yung salita ng Diyos na yun ang kanyang narinig, yun ang nagbigay ng hope sa kanyang buhay. At yun ang nagtulak sa kanya, nagbigay ng energy para siya ay lumapit sa Panginoon. So, nung marinig niya, sabi ng mga tao tungkol kay Jesus, anong ginawa po niya? Siya po ay nakipagsiksikan. She did whatever it takes. Hanggang makalapit sa Panginoon. Ginawa po niya ang lahat. Hindi po siya, hindi, kung gusto talaga ako ng Lord na pagalingin, di pagalingin niya ako. Ang kalooban ng Diyos na, okay, gumaling, di gumaling, kung hindi, di patay. Pero itong babaeng ito, imagine niyo, hindi mo madali ang ginawa niya. Baka akala po ni simple. Hindi po simple yung kanyang ginawa. Talaga siya nag-effort. Kita nyo? Ano yung mga nanganak dito? Di ba? Nanganak kayo, maraming mga dugo ang nawala sa inyo. Anong feeling nang nabawasan kayo ng maraming dugo? Kailangan yung humigop ng isang kalderong malunggay para manag-uli ang inyong lakas. Isang beses lamang kayong dinugo, nung araw lang na kayong mga anak, ay ito, ilang taon na siyang dinudugo? 12 years! Hindi pa naman uso noon yung sinasalinan ka ng dugo, pag nawawalaan ka ng dugo. Yun nga ang aking misis sa panganak niya naubusan ng dugo nahilo So, lalo na itong babaeng ito, siguro putlang-putla, nanghihina. Pero she did whatever it takes. Talagang ginawa niya ang lahat para lamang siya ay lumapit sa Panginoon. Para siya dahil naniniwala siya na pag siya ay napalapit, siya ay kumonek, may mangyayari sa kanyang buhay. Alam niyo po, ang iba po sa inyo, nag-effort na masahe, napapunta dito, hindi sayang ang effort mo, kapatid. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi sayang ang effort mo. Iba, galing pa kayo sa malayo, na masahe, papunta huwag na, pwede naman sigurong online. Iba ho yung talagang lumapit ka. Nakikita ng Diyos ang effort.
At alam niyo po, yung effort, kung gaano katindi yung effort na ginawa mo sa paglapit sa Kanya, ganyan din katindi yung balik tatapatan ng Diyos. Yung iba gusto ng himala, ayaw namang mag-effort. Diba? Yes, totoo naman yung, alam niyo yung effortless blessing? Actually, yung effortless blessing, kaya ho yun ay dumating, nag-effort na ho sila before ng marami. Umani lang. So, ano pong ibig kong sabihin? Itong babae ito, nag-effort. Kung merong effortless blessing, mas matindi din yung nag-effort ka. Ha? So, tingnan ninyo. Siya po ay nag-effort. At nung hinipo niya ang damit ng Panginoong Jesus, ano po ang nangyari? Miracle happened. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, you will experience great miracle coming from the Lord. Hindi madali. Bakit? Kasi, sa kultura po ng mga Hudyo, ang kautusan po noon, sabi, kapag ikaw idinudugo, kailangang matapos muna yung iyong monthly period bago ka lalabas. At saka kasi ganito po yan. Pag daw po ang isang tao, ayon sa kautusan, halimbawa, ikaw ay may monthly period at umupo ka doon sa naupuan ng babaeng mayroong pagdurugo, ituturing ka din madumi sa araw na yon. Kailangan mo din maglinis. Ituturing kang isang marumi. At saka pagka ipakalat-kalat, babatuhin ka. Babatuhin ka ng mga Hudyo pagka ikaw ay pakalat-kalat ka, dinudugo. Imagine po, napaka-delikado nung kanyang ginawa. Pero alam niyo po, that woman took risk para lamang po siya makalapit sa Panginoon. Tayo, isang bangka lang ang baha, parang ayaw na natin. Okay lang siguro kung hanggang sumakit lang ang dulo ng kuko, ayaw na nating umattend. Yeah? Magkaroon lang tayo ng singaw, ayaw nating mag-pray. Nagkaroon lang tayo ng split ends, parang ayaw na nating mag-worship. Grabe, nakakahiya doon sa babae, nakakahiya doon sa babae. Buti nga tayo, diba? Aakit lang sa third floor. Yung babae walang dugo. Kaunti na lang ang dugo. At very risky pa yung kanyang kalagayan kasi bawal na yung mga babaeng dinudugo ay pumunta sa crowd. Pero yung pong babaeng yun, she did whatever it takes para makalapit kay Lord. Ikaw, nag-effort ka ba? Tatapatan ng Lord yung effort na ginawa mo sa paglapit mo sa Kanya. So, the greater the effort na ginawa mo sa paglapit mo kay Lord, great din yung reward na tatanggapin mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ikaw nag-effort ka papunta dito, hindi po pwedeng hindi tutumbasan ng Diyos yung iyong ginawang sakripisyo sa paglapit mo sa Kanya. Ang tawag po dyan ay sacrifice. The greater the sacrifice, the greater the blessing that you will receive coming from Him. Yes, si Lord po, ino-honor niya ang ating mga sakripisyo. Yung pong iba sa inyo, puyat pa kagabi, may duty pa kagabi, wala pang tulog, pero pumunta ka dito, antok-antok ka pa nga Pero alam niyo po, ang tawag po doon, ikaw ay nag-sacrifice kay Lord. Sinacrifice mo yung iyong pagpapahinga, in-offer mo kay Lord para makapag-worship ka. I am telling you, tatapatan ng Diyos yung sakripisyo na yun. Yung sakripisyo niyan, may katumbas na anointing, may katapat na blessing yan. Tingnan ninyo po, ano ang mangyayari? What will surely happen when we draw near to our God? Ano ba ang mararanasan natin sa buhay natin kapag tayo ay lumapit sa Panginoon? I will share to you 5 important things. Mabilisan lang to. Number 1, God will draw near to you. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ang Diyos lalapit din sa atin. Parang kung ano ang itinanim mo, edi yun ang aanihin mo. Hindi. Di ba tayo kasi, parang ganito. Ginagawa natin, pag hindi tayo naibigay ang gusto, tayo nagtatampo, tayo susuyuin ng ating, sige, halika. Sa batas mo ng kaharian ng langit, hindi po ganoon. Sa kaharian ng langit, kung ikaw ay pangailangan, you have to approach God. So sabi po dito, kung gusto mong ang mapalapit ka sa Diyos, lumapit ka din sa Diyos. So sabi po ng James chapter 4 verse 7 and 8, draw near to God and He will draw near to you. So, lalapit ang Diyos sa iyo kapag lumapit ka sa Kanya. So, yun po yung una. Gusto mo bang mapalapit sa Diyos?
Kailangan mag-decide ka nung lumapit ka sa Panginoon. Hindi po ikaw mapapalapit sa Diyos kung wala kang gagawing hakbang na paglapit sa Kanya. Okay? It's a matter of decision. So, pangalawa, you will receive mercy and grace. Oh, kung meron ba talagang Diyos, Pastor, ba't hindi niya ako tinutulungan? Diba, minsan ganun ang, may Diyos ba talaga? Kung ang Diyos ay mahabagin, sana ako ay tulungan niya. Ito yung kinukwento ko lagi. Pero gusto ko lang ulitin, Sabi ho nung bata, pumunta siya sa dentista. Ngayon ay habang piniprepare ng dentist, yung mga gagamitin niya para linisin yung ngipin at ayusin yung ipin ng bata. Nagsishare siya ng word of God. Mahal po kayo ni God. Si God po ay mabuti. Siya po ang nagbe-bless po sa inyo. Sabi ko nung dentist, alam mo po, hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit naman po? Kung may Diyos, di sana inayos ang mga buhay ng mga tao. Ba't di na? Dami mga adik, dami mga mahihirap, ganito. Hindi ba lang Diyos? Sabi niya, ako din po, hindi po ako naniniwala din may dentist Bakit? Ako dentist ako. Ba't tingnan ko dyan, dami mga bungal, at saka dami mga bungi-bungi. Sabi ho nung dentist, alam mo, hindi ko naman maayos yung mga ipin nila kung hindi sila lalapit sa akin. Pag pumunta sa aking clinic, yan, mabibigyan ko silang pustiso, maayos ng ipin. Gayon din po. Hindi maayos ang ating buhay kung hindi tayo lalapit sa Diyos. So, ibig sabihin, ikaw yung may kailangan, ikaw yung lalapit sa Diyos. So, dami ba ng tao sa buong mundo? Parang ganito, Pag ho kayo may sakit, ang doktor ba ang pumupunta sa inyo o kayo pumupunta sa doktor? Tika, ano ang normal? Siguro, merong mga special appointment, pero ano yung sa normal? Yung normal talaga. Pag may sakit ka, namimilipit ka sa sakit, hindi naman yung doktor ang pupunta sa inyong bahay. Ikaw ang pupunta sa ospital, di ba? Magpapadala ka nga sa emergency room, o sisita ka pa ng ambulansya, para ka lang makapunta. Tapos pagdating kay God, God yun Lord of Lord. Di ba dapat lalong gawin mo yung iyong best para lumapit ka sa Kanya, Lord God. Sabi po dito, you will receive mercy and grace. Tingnan, basahin po natin yung Hebrew chapter 4, verse 16. Binasa natin kanina. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive. Kita ninyo? Kailan natin marireceive? When we draw near. Ito naman talaga, sigurado. Sigurado to, sure to. You will receive His mercy and grace to help in time of need. Nandun na yung tulong, nakaprepare na. Pero kinakailangan mong lumapit para kunin yon. Amen? Ang pangatlo, you will find rest and peace. Akala nung iba, makamatay na lang ako kasi dami ko problema, makamatay na lang. Rest and peace. Akala natin, alam nyo po, akala mo peaceful yung mga yon. Nasa impyerno lahat yung mga nagpapakamatay. Kasi binigyan ka ng Diyos ng buhay, tapos hindi mo pinahalagahan yung buhay, para ka na rin katumbas yun ng mga pagiging murderer. Pumatay ka ng buhay, kaya lang, mas malupit. Kasi buhay niya binigay sa iyo, pinatay mo, buhay mo. So, walang peace doon sa mga taong nagpapakamatay. Majority of them, they are lingering. Kaya akala ng tao, pag nagpakamatay siya, peaceful siya, dahil natakbuhan niya yung utang niya. Sa physical, pero sa spiritual, lalong walang peace. Dahil nandun sa kadiliman, sa impyerno pa rin pupunta. True peace, true rest and peace is only found in Jesus Christ. Tingnan ninyo, basahin po natin yung Matthew chapter 11 verse 28. Sabi doon, come to me those who are burdened and heavy laden, and I will give you rest. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, kailan mo matatanggap ang kapayapaan, ang kapahingahan? Kapag lumapit ka. Naka-ready na ang kapayapaan. Naka-ready na yung kapahingahan. Pero may gagawin ka lalapit ka sa Kanya. Kayo nga po sabi, ang ayuda, napila ka nga para makuha mo yung ayuda.
Minsan pa nga, wala ka palang pangalan doon. Pero ito, pag lumapit ka, siguradong may nakaprepare na kapahingahan at kapayapaan para sa iyo. Basta lumapit ka lang. Sabihin mo sa iyong katabi, basta lumapit ka lang. And aside from that, mga kapatid, yung pang-apat, God will never turn you away. Kasi minsan tayo, nagdadalawang isip, baka hindi na ako tanggapin ng Diyos. Ang tagal ko nang hindi nakaka-attend sa church, nakakahiyan na. Wala akong itinataboy ang Panginoon. Kahit ba kay 10 taon na o 5 taon na hindi na-attend, tapos nakakahiya ng ma-attend, hindi ganun si Lord. Mas matutuwa pa nga ang Lord. Kung matagal ka nang hindi na-attend, tapos bigla kang lumitaw, mas tuwang-tuwa ang Diyos, palakpakan ang mga anghel. Sabi po nun, God will never turn you away. Basahin po natin yung John chapter 6 verse 37. Ang sabi doon, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Sabihin mo sa iyong katabi, kalooban ng Diyos na lumapit ka sa Panginoon. Sabi po doon, hindi niya itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa Kanya. Binubulungan ka lang ni Satanas, nako, ang tagal mo lang hindi nakaka-attend, nako, nakakahiya na, huwag ka nang umattend. Di ba, minsan ganun ang iba? Kaya po sila hindi na-attend kasi ang tagal na nilang hindi uma-attend. Nahihiya na daw po silang umattend. Alam niyo po, ilalagay lang ng kaaway sa iyong isip yun. Pero ang totoo, kung matagal ka nang hindi nakakadalo, tuwang-tuwa si Lord pag bigla ka uling dumalo. Kasi, yung mga lumalapit sa Panginoon, yun ay pinagpapala ng Diyos. Dahil sabi ng Bible, hindi daw niya itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya. May makasalanan ako. Ano sabi ng Panginoon? Isaiah chapter 1, verse 18, hali kayo, magliwanagan tayo o iniimbitahan ng Diyos yung mga makakasalanan. Isaiah chapter 1 verse 18. Hali kayo, magliwanagan tayo, gano'n man karami ang mga kasalanan ninyo, kaya handa akong patawarin, kahit kayo maduming-madumi, kaya kaya kong linisin, gagawin ko kayo busilak sa kaputian. Ano lang ang problema sa atin? Ano lang ang problema sa atin? Sabi ng Isaiah chapter 65 verse 1 to 5, ako'y nakahanda na ang bayan ko'y dinggin, pero ayaw nilang tumawag sa akin. Narito ako't laging naghihintay na sila ay tanggapin, pero ayaw nilang lumapit. So, ang problema, ayaw mong lumapit. At ang pinakahuli, sa number panglima po, God will hear your prayer. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tatanggihan ng Diyos ang iyong request. Yes, kayo ba may nilapitan na nag-request kayo na tinanggihan kayo? Yes, lahat tayo. Siyempre, ang mga tao, meron din silang limitation. Kaya, may karapatan silang tumanggi. Hindi lahat ng request natin, kaya tayong pagbigyan ng mga tao. Di ba? Kasi may limitasyon sila. Pero ang Diyos, every request that you will make will be granted. Amen? Ang sabi ng Isaiah chapter 65, verse 24. Basahin natin, sabay-sabay. Ang dalangin nila, kahit hindi pa tapos, ay akin ang diringgin at ibibigay ko na ang kanilang. Para kanino yon? Para sa mga lumalapit sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, do your best to come near God, to draw near to God. So, sino dito gustong lumapit sa Panginoon? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mahiya. Yan naman kadami ang iyong pagkukulang, ang iyong mga kasalanan, hindi man perpekto ang iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, hindi niya itataboy ang sino mang lumalapit sa niya. Hindi niya itataboy kahit kailan ang sino man. Ibig sabihin, kahit makasalanan ka, hindi ka perfect, minsan sala ka sa init, sa lamig, sino man. Minsan ang dami mong mga pagkukulang, ang sino mang lumalapit sa Kanya. Basta lumapit ka kay Lord. Amen? At hindi Kanya itataboy. So, today, let's start to come near
to our God. Tayong lahat ay mag-pray. Father, today, we are asking for your favor, mercy, and grace. Wala po kaming ibang malalapitan at matatakbuhan sa panahon ng mga dilubyo, matinding problema, matinding mga sakuna, matinding mga pagsubok. Lord, salamat. We have a refuge, O Lord, na matatakbuhan sa panahon ng mga ganitong sitwasyon. Lord, I pray na lahat ng nandirito ay makatanggap ng peace, makatanggap ng real rest. In your presence, there's a fullness of joy. Hallelujah. Yes, Lord. Kami po ay lumalapit sa inyo. Awitan natin ang Panginoon. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Pag-ibig mo't lakas. Awitan natin ang Panginoon. Ang kailangan ko, ang kailangan ko, tulungan ako baguhin ko Yes, Lord. Malapit at sumasabog, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako ang buhay ko'y sa'yo, paglilingkod sa'yo. Yes, awitin po natin sa Panginoon. Ako'y lumalapit. Awitin natin siya. Yeah. I-desire natin na ating buhay ay maging malapit sa Diyos. Yes, kapag lumapit ka sa Diyos, mawawala ang takot sa buhay. Mawawala ang pangamba. Mawawala ang pag-alala. Tutulungan ka ng Lord na masolve ang mga problema mo. Tutulungan ka ng Diyos na makalakad ng maayos sa mundo ito. Mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Yes, hallelujah. Kapag lumapit ka sa Diyos, magliliwanag ang iyong buhay. Kapag lumapit ka sa Diyos, He will give you a solution. Hallelujah, hallelujah. Yeah, hallelujah. At sumasab. Yes, papalakasin ka ng Lord kapag lumapit ka. He will give you strength. Yes. Pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Hallelujah, Lord. Kahabagan ako. Yes, Lord. Ay, Lord. Yes, yes. Yes, yes. Yes, Lord. Holy Spirit, continue to move right now. Sabihin natin. Yes, lapit pa. Go closer to the Lord. Yes. Yes. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan mo. Alam ng Diyos na meron pang mga
God, ako ang buhay ko. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Yes. Pili ko. Oh God, oh God. Hindi mo ba alam ang direksyon ng iyong buhay? Lumapit ka sa Panginoon, i-guide ka niya. Ikaw ba ay may sakit, may mga karamdaman sa iyong katawan? Lumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kalakasan. Ikaw ba ay nanghihina? Ikaw ba ay mayroong takot? Lumapit ka sa Panginoon, mabubura ang anumang mga takot. Hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo. Pero ang tangi pong solusyon sa lahat ng ating problema ay tayo ay lumapit sa Panginoon. Yes. Sapat ang tulong ng Diyos para sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Yes, kung tayong lumayo sa Kanya. Kung tayo po ay parang lalamig o naghihina, ito po yung panahon na hindi po para tayo manghina at tumalikod sa Diyos. Tayo po ay nasa panahon, nasa critical season na iba-ibang nangyayari sa paligid. Alam niyo po, kawawa ang mga taong walang Diyos. Kawawa ang mga taong malayo sa Panginoon. Pero bless ang mga taong nasa Diyos. Kasi meron silang tanggulan, meron silang kublihan, meron silang lakas na panglaban sa lahat ng mga nangyayari sa ating mundo. Yes, yes, yes. Buburahin ng Diyos ang takot. The Lord will give you a confidence. Yung iba natatakot na sa nangyayari, pero ikaw, you are at peace. May peace ka sa puso mo dahil alam mo na ang iyong buhay hawak ng Panginoon. Yes, yes, yes. Lagyan natin ating kamay sa ating puso, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa aking buhay. Panginoong Jesus, ako po ay lubos na lumalapit sa inyo. Ipinagkakatiwala ko po at ipinapasakop ko sa iyo ang aking buhay. Tulungan niyo po ako na magtagumpay habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. In Jesus' name. Amen and amen. Ako na lang po ang magpe-pray. Sabihin po sasabihin ng Panginoon sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong surrender sa iyo, buhay, para mas lalo ka pang mapalapit sa Kanya. Father, I declare right now, sinabi mo sa iyong salita, ang mga nalapit sa inyo, hindi niyo po itataboy. Dinideclare ko ang mga lumalapit sa inyo, makakasumpong ng biyaya, makakasumpong ng pabor, makakasumpong ng mga himala. Lord, ang mga problema nila, masosolve yun, Panginoon. Yes, yung mga kinakatakot nila, Panginoon, hindi yun mangyayari ang kanilang mga ikinakatakot sa buhay. At Lord, ang mangyayari ay iyong mga pangako mo at ang iyong mga salita, Panginoon, na iyong ipinahayag sa amin. Maraming salamat. Inaangkin po namin ang tagumpay, pagpapala nagbubuhat sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.